So magandang tanghali sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa Kagubatan. So umalis ako sa bahay alas 3, 30 minutes lang naman yung lakad na paahon. So ang una kong gagawin na yun, tatayo ko muna yung tent ko kasi baka biglang umulan. So gagawin ko, yan yun yung tarp na gagamitin ko. Then duyan na lang siguro ako. So dala ko basic survival, isang jungle bolo, tsaka isang maliit na kutsilyo, then tubig, importante. So I have also, meron din akong paracord bracelet. So in case meron akong posporo, lutuan ng kape, so konting chichirya, sardinas, yun lang. So panoodin niyo muna ako na gumawa ng tent, okay? So gagawin ko, magtatali muna ako dito sa dalawang sanga. Itong tali nito para pinaka sabitan ng poncho, yung tarpaulin. Okay? So nagtali ko na. Lagi ko ngayon, lagi ko na itong okay. Yung tatalian ko na lang ng tali sa magkabila. So makikita nyo na, ito na yung aking magiging tulugan. So ito na, nangyari ko na yung pinaka tent ko. Ayan, makikita nyo. Ayan siya. So ilalagay ko na lang ngayon yung duyan. So ito yung paligid, oh. So ito yung duyan. So overnight ako dito ngayon. Ito yung tinatawag na stealth camping kasi wala nakakita sa akin habang papunta dito sa area. So secure ako dito. Palibot lang na puno ng mangga, tapos medyo nasa slope ako.
pinakataas nga lang ay ground pa rin. So kung umulan man mamaya, safe na ako kasi okay na yung aking tent. Then mamaya konting recon kung ano pang meron pa sa kabila nito. Okay, so ikakabit ko na yung duyan ko. So nilagyan ko to ng nylon na tali para in case na umulan hindi siya didiretso dito sa duyan. Hanggang dito lang siya sa tela na tali. So ito, kita nyo, ayan, hindi nakadirekta yung black na tali sa duyan mismo. So kung tinatali ko, safety line, bow line lang tali. Then tatali ko na to sa puno. Check ko na kung okay. Sa kabila ganun din, safety line, bow line din ang gagamitin ko sa kabila. Na. So makikita nyo, okay na yung aking tali. Konti pa pala dito sa kasi adjust ko pa to. Yan. Okay. So okay na. Nakita nyo, ayan na. Ayan ang kabuuan ko. Ayan. So I will stay here for 1 and 1/2 day. So saan ko gagawin, mag-aayos muna ako ng gamit. So makita nyo medyo nasa tago yung aking ginawang tent. So sa banda doon makikita nyo masukal yan, puro puno ng mangga. Ayan. Ang possible entrance ko din dito ako diba kanina. Ayan. Sa ganitong survival situation, kailangan mo lang na siguraduhin na secure yung area mo
bago may kabit yung tent mo. Ito mga kahoy, ipon ako ng piraso. Yun na, maapoy na. So dito ang nakasiduyan ko. Pahiga. So yung ganitong sitwasyon yung na-miss ko nung umalis ako sa serbisyo. Hindi mawawala sa akin na yung ganitong tagpo, kasi bilang isang dating sundalo, hahanap-hanapin ko pa rin yung nakagawian ko ng gawin. Sa tingin ng iba, isang aksela ng panahon. Pero hindi nila alam yung nidudulot nito sa akin. Self-fulfillment. Nagawa ko to mag-isa. Ako lang dito sa kagubatan. Yung iba, siguro sasabihin nila,
Di ba natatakot ang taong to? Katulad na lang kanina yung binigyan ko ng isang latang sardinas tsaka sigarilyo. Tinanong kung sino kasama ko. Sabi ko, ako lang ho ang mag-isa ang akit sa bundok. At bukas na ang baba ko. Pero hindi nila alam kung saan ako pupunta. Hindi nila alam ang eksaktong lugar. So, dumadami na yung lamok. Kasi pag nasa gantong bundok, natandaan ko nun, ang tanging kasama namin para umlak kagatin ang lamok ay yung sigarilyo. So, 5:45 na lang hapon. Medyo madilim na dito sa paligid. Kalulubog lang ng araw. So, makikita nyo, yun ang higaan ko. Duyan, tapos may trapal lang. So, hihiga na ako. Nag-uumpisa ng dumilim. Inihanda ko na rin yung gamit ko. Nilagyan ko na rin ng plastic. Tapos may plastic na rin dun sa taas. Kung sakali mang umulan, hindi ako mababasa. Ayan. So, good night. See you again tomorrow. So first time in the morning, ang gagawin ko siguro hanggang alas 9 ako dito, alas 8. Tapos kukuha ko ng mga kahoy sa baba. Okay, gabi na. Nandito lang ako sa duyan. So, naka waterproof na rin yung aking mga gamit kung sakali man. Tapos meron doon na plastic ako nilagay para hindi mapiyasan ako. Yung katabi ko, makikita ninyo yung mahiwagang tabak. So may kasama pala ako dito. Ayan, mga linta. Ayan. Ito pa yung isa. Dinaanan yung aking mga gamit. Ito yung mga dinaanan niya, yung mga makikintab na yan, oh. Yan pa. Oh my God. Dami. Buti na lang nakaduyan ako. Good morning. So, kagigising ko lang. Ang oras ay 5:45 AM. Okay na naman yung tulog ko kagabi. Walang ingay. Tahimik. Hindi naman umulan. Sarap. Sarap yung tulog ko. So, wala namang ayaw po anong naligaw, kundi itong mga lintang ito na tumapo lang sa mga
gamit ko, mga karaniwang linta. So may pasikat na yung araw, puro mga alas 7. Alis na ako dito. Kukuha pa ako ng mga kahoy o kawayan. Sa ibabaw. Magdadibig sa ayan. Ito siya ng baka. So, nag-iimpake na ako. Importante sa ganitong camping, huwag ka mag-iiwan ng basura. So, lagi ako ng plastic para itapon lahat ng mga basura. So, kung ano yung puro nung kapaligiran mo nung binaksan mo siya, dapat yan din kapag umalis ka. Sinat mga basurang nyo. So nakipag-impake na ako. So ito yung aking iwanan. Walang kalat. Labas na ako ngayon.
Kawa sa kawayan. Ah. Bili ako sa buka na kukuha.